Ay nako, sa wakas na ipasok ko na rin lahat ng gamit natin. Sabi ko naman sa'yo, Ronaldin napakaganda dito sa Panalipan. Sariwa ang hangin, malapit sa dagat. Dito sa Katmon ako lumaki. Kabisado ko ang lugar na to. Safe na safe dito para sa pagbubuntis mo. Benji, hindi ko alam eh. Parang ang bigat ng pakiramdam ko simula pa lang nung pumasok tayo dito sa bayan nyo. Iba yung kaba ko. Parang may mali talaga. Nako, pagod lang sa biyahe yan, mahal. Isipin mo, first time mo dito sa Cebu tapos buntis ka pa. Natural lang na maninibago ka sa probinsya. Halika nga rito, maupo ka muna sa sopa. Hindi ako mapalagay, Benji. Kanina pa ako tinatamaan ng kakaibang lamig eh. Parang may nakatitig sa atin dyan sa labas. Gutom lang yan. Akala mo lang may nakatingin dahil madilim ang daan sa labas. Tsaka maraming puno. Walang multo rito, Ronaldin ha. Ang babait na mga kapitbahay ko rito nung bata pa ako. Magtitimpla lang ako ng gatas mo, ha? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana nga pagod lang to. Lord, pakiusap. Ingatan niyo po ang anak ko sa sinapupunan ko. Ay! Diyos ko! Benji! Benji! Halika rito, bilis! Benji! Bakit? Ano nangyari sa'yo, Ronaldin? Napano ka? May babae! May babae dun sa tapat ng puno sa labas. Nakasuot siya ng itim na belo. Benji! Buong-buong pagkaitim! Nakatingin siya diretso dito sa bahay natin! Sa bintana natin! Ang talim na mga mata niya! Saan? Wala naman na. Dilim lang yan ng gabi. Tsaka anino ng dahon ng saging, Ronaldin. Walang tao dyan. Hindi ako nagkakamali, Benji! Kitang-kita ko! Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw. Tapos bigla siyang umiti nung nalaman niya nakita ko siya. Natatakot ako, Benji! Umalis na tayo Tama dito! na! Tama na! Walang tao doon, oh. Sinasabi ko sa'yo, dala lang yan ang paglilihim mo kaya ka nagiging paranoid. Walang mananakit sa atin dito. Halika na sa kwarto. Matulog na tayo. Safe tayo rito. Hinding-hindi ko kayo pababayaan ng anak natin, ha? Hindi ko talaga makalimutan yung nakita ko kagabi. Imposibleng imagination lang yun. Kita ko talaga eh. Ay, Diyos ko. Sana tama ang desisyon kong sumama kay Benji dito sa Cebu. Ano nga palang bibilhin ko sa sari-sari store? Patis. Kailangan ko sa niluluto kong tinolang manok. Tao po! Pabili nga po! Ano yon? Meron po kayong patis? Oo, 15 lang. Sige, isa nga po. Sandali lang. Eto. Ale, patis po ang kailangan ko, hindi toyo. Sabi mo patis. Patis yan! Ay, toyo po itong binigay ninyo sa akin eh. Naku, patis yan! Aling Celia, Rufina ang tinutukoy nitong ale. Rufina ba? Sandali. Ito yung Rufina. Rufina? Dito sa lugar namin, ang soy sauce tinatawag naming patis. Rufina naman kapag fish sauce. Ganun ba? Ale, ito ang bayad ko. Pasensya na rin. Kalilipat ko lang dito kahapon. Galing po akong Maynila. Ikaw pala yung bagong lipat sa kabilang kanto. Sige po, aling tindera. Aalis na po ako. Sa'yo rin ate ha. Salamat din. Sige. Mag-iingat ka. Ronaldin, dahan-dahan lang sa paglakad. Hawakan mo ang kamay ko. Baka madaanan ka ng mga nagbubuhat ng basket ng isda. Okay lang ako, Benji. Medyo nahihilo na ako sa dami ng tao rito sa palengke ng Katmon. Pero in fairness, sariwa nga ang mga gulay at isda nyo rito. Sabi ko naman sa'yo masasanay ka rin dito sa Cebu. Sandali lang ha. Bibili lang ako ng sariwang tinapa dun sa dulo. Dito ko lang muna sa tabi ng pwesto ni Aling Marta. Huwag kang aalis ha. Sige, bilisan mo lang ha. Ay, ikaw pala yung asawa ni Benji. Yung bagong lipat dun sa Panalipan. Opo, Aling Marta. Ronaldin po, kadadating lang po namin ng isang gabi. Welcome sa Katmon, Day. Mag-ingat ka palagi, ha? Lalo na't malaki na yung tiyan mo. Napakadelikado ng panahon ngayon. Tingnan nyo, dumating na naman siya. Ganda-ganda talaga ng kutis, parang porselana.
Kaya nga nahuhumaling ang asawa ko riyan eh. Kahapon halos mabangga yung tricycle ng asawa ko dahil nakatitig sa kanya habang naglalakad. Aling Marta, sino po yung pinagbubulungan nila? Bakit biglang tumahimik ang mga tao? Huwag kang hilingon, Ronaldin. Pero si Amor yan. Ang pinakamagandang dalaga rito sa bayan namin ngayon. Siya ba yung naglalakad? Nagkita na kami sa sari-sari store kaninang umaga. Amor palang pangalan niya. Grabe, ang ganda nga niya. Mukhang kasing edad ko lang. O mas bata pa. Naku, nagkita na kayo? Ay, wala kayong magiging problema mo. Bakit naman po? At saka bakit parang takot na takot kayo sa kanya? Dahil hindi siya tao, Ronaldin. Nakikita mo yung mukha niya? Ganyan-ganyan ang mukha ni Amor noong kaklase ko siya nung high school. 50 years ago! Aling Marta, baka kamag-anak lang niya o anak. Imposible namang kaklase niyo siya. Mukha pa siyang 20 anyos eh. Hindi ako ulyanin, Ronaldin. Kilala ko ang boses niya, ang tawa niya, at ang peklat niya sa may pulso. Hindi siya tumatanda. Lahat kaming mga kasabayan niya, kulubot na ang balat at ulyanin na. Pero siya, sariwang-sariwa pa rin. Teka po, kung totoo yung sinasabi niyo, paano nangyaring ganyan pa rin ang itsura niya ngayon? Ano yun, Mahika? Walang nakakaalam kung anong demonyong ritual ang ginagawa niya. Pero basta may nawawalang sanggol sa mga karatig bayan, lalong nagiging bata at kumikinang ang balat niya pagkatapos ng ilang araw. Layuan mo siya, Ronaldin, lalo na't buntis ka. Naghahanap yan ng mabibiktima. Oh, Ronaldin. Nakuha ko ng tinapa. Bakit parang namumutla ka riyan? Ano nangyari? Benji, Oh. si Aling Marta kasi may sinasabi tungkol kay... Huh? Nasaan na siya? Bakit bigla siyang nawala? Aling Marta? Nasaan? Wala naman si Aling Marta rito ah. Pumasok yata sa loob ng bodega para kumuha ng paninda. Halika na nga, umuwi na tayo. Mukhang napapagod ka lang sa init sa palengke. Grabe naman tong uhaw ko. Parang kanina lang uminom ako ah. Ay, ang lamig naman ang gabi rito sa Panalipan. Ano yun? May tao ba ron sa lumang dampa sa tapat? Di ba abandonado na yun, sabi ni Benji? Ang dilim. Pero parang may anino sa loob. May liwanag ng kandila. Teka, si Amor ba yun? Bakit siya nandyan ng madaling araw? Ay, Diyos ko! Sanggol yun ah! Anong ginagawa niya sa bata? Ay, Diyos ko! Bakit bumunga ng ganyan ang bibig niya? Ang panga niya parang sa ahas! Napakasariwa. Napakatamis ng dugong ito. Mabubuhay ako na matagal. Kinakain niya yung puso ng sanggol. Nakapiti siya kapag duguan ng pagbubuhay niya. Di mo ka dyan na. Ay, gising! Pakiusap, gising ka na! Gising ka! Ano ba yan, Ronaldin? Madaling araw pa. Bakit ka ba umiiyak riyan? Masakit ba ang tiyan mo? Mangangana ka na ba? Hindi, Benji, hindi! Si Amor nakita ko! Kinakain niya yung sanggol sa lumang dampa sa tapat natin! Ha? Ano namang pinagsasasabi mo, Ronaldin? Sanggol? Anong dampa? Totoo ang sinabi ni Aling Marta, Benji. Halimang si Amor. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Bumukang pa nga niya na parang ahas. Tapos pinunit niya yung dibdib ng bata at kinain niya
yung puso. Duguan ang mukha niya habang tumatawa, Benji. Umalis na tayo rito pakiusap. Ronaldin, makinig ka nga sa akin. Tingnan mo ako. Nag-hallucinate ka lang dahil sa pagbubuntis mo. Sabi ng doktor, normal lang na maging praning at mag-isip ng kung ano-ano ang isang buntis. Lalo na kung kulang sa tulog. Ay, Hindi ako nababaliw, Benji. Alam ko ang nakita ko. Hindi yun bunga ng imahinasyon ko lang. May pinatay siyang bata dun sa tapat. o ayan, tingnan mo. Silipin mo ulit. Walang tao riyan sa dampa. Sarado ang mga pinto at bintana niyan simula pa nung bata ako. At si Amor? Napakabait na bata nun, Ronaldin. Imposible yung sinasabi mo yan. Hindi ka talaga naniniwala sa akin. Asawa kita, Benji. Pero bakit mas pinaniniwalaan mo pa yung halimaw na yun kesa sa akin? Kasi nga, imposible yung sinasabi mo. Matulog ka na nga. Mapapahamak lang yung dinadala mo sa tindi ng stress mo eh. Bukas ipagluluto kita ng paborito mo para kumalma ka, ha? Matulog na tayo, hindi ka na. Ay, Diyos ko, ako lang talagang nakakaalam. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Mag-isa. Ronaldin, diyan ka lang muna sa tabi ng pwesto ng mga gulay, ha? Kakausapin ko lang si Kapitan dun sa may paradahan. Huwag kang aalis dyan. Sige, Benji. Bilisan mo lang ha, pakiusap. Ayoko mag-isa rito. Oo, mabilis lang to. Sandali lang talaga ako. Kailangan ko lang umiwas. Kailangan ko magtago. Baka biglang sumulpot ang halimaw na yun. Magandang umaga, Ronaldin. Bagong lipat ka rito sa Katmon, di ba? Bakit parang tuwing nakikita mo ko, lagi kang nagmamadaling lumayo? Amor, hindi naman. May bibilhin lang ako sa kabilang kanto. Mauna na ako ah. Huwag ka muna umalis. Gusto lang naman kitang makilala. Alam mo, napapansin ko, napakakinis ng balat mo. Pero, mas natutulala ako dyan sa tiyan mo. Ano kailangan mo sa akin? Ang bango. Napakabango ng nasa sinapupunan mo, Ronaldin. Amoy sariwa. Malapit na siyang isilang, di ba? Huwag ka mag-alala. Malapit na rin tayong magkasama ng anak mo. Layuan mo kami! Demonyo ka! Alam kong ginagawa mo! Walang maniniwala sa'yo, Ronaldin. Kita mo yung mga tao sa paligid? Sinasamba nila ang mukhang to. Maghanda ka na lang dahil sa oras na umiri ka, ako ang unang sasalubong sa anak mo. Ronaldin. Oh, Amor, nandiyan ka pala. Nagkausap na ba kayo ng asawa ko? Oo, Benji. Kinukumusta ko lang yung pagbubuntis niya. Napakaswerte mo sa asawa mo. Mauna na ako sa inyo, ha? Oo, nakita mo na. Napakabait ni Amor. Teka, bakit nanginginig ka dyan? Sinasabi ko sa'yo, Benji. Kami ang target niya. Target niya ang anak natin. Benji, ang sakit! Hindi ko na kaya! Kaya mo yan, Ronaldin. Sige pa, mahal. Hindi pa. Nakikita ko ng ulo ng anak natin. Sige pa. Diyos ko, salamat. Lalaki ang anak natin, Ronaldin. Ang pogi-pogi, oh. Napaka-cute. Sakit ang anak ko, please. Akin na siya. Teka lang, mahal. Lilinisan lang muna ng nurse yung bata. Tapos titimbangin. Walang hawak sa kanya. Ibigay na sa akin ang anak ko. Kunin mo siya, Benji. Baka nandiyan si Amor sa labas. Baka kunin niya ang anak ko. Ronaldin, huminahon ka nga. Nasa loob tayo ng klinika. Walang Amor dito. Ligtas ang anak natin. Hindi kita bibitiwan, anak. Hindi ka makukuha ng halimaw na yun. Paprotektahan kita kahit anong mangyari. Benji,
Benji, bantayan mo ang pinto. Huwag mo hahayaang may pumasok na kahit sino. Benji, pakiusap naman, oh. Tingnan mo tong anak natin. Bagong silang pa lang siya, pero nanganganib na agad ang buhay niya rito. Lumipat na tayo ng bahay kahit saan, malayo lang kay Amor. Ronaldin, pabalik-balik na lang tayo rito sa usapan na to eh. Kapapanganak mo pa lang nung isang araw, lipat agad. Saan naman tayo kukuha ng perang pambayad sa upa sa ibang lugar? Maghahanap ako ng paraan, Benji. Magtatrabaho ako. Huwag lang tayong manatili rito sa panalipan. Alam kong nag-aabag lang si Amor sa labas. Paramdam ko, Benji. Binabantayan niya ang bawat galaw natin. Pwede ba tigilan mo na nga yung paranoia mo? Ang ganda-ganda ng buhay natin dito sa Katmon eh. Libre ang bahay dahil sa pamilya ko. Tapos, aalis tayo dahil lang sa takot mo sa isang kapitbahay? Hindi ako papayag niyan. Dito tayo titira. Ganyan ka ba katigas, Benji? Mas mahalaga pa ba sa'yo itong bahay kaysa sa kaligtasan ng sarili mong anak? Kung ayaw mong sumama, bahala ka. Pero hindi ko isusugal ang buhay ng bata rito. Kailangan ko nang magmadali bago pa mag-umaga at magising si Benji. Sorry, mahal, pero hindi ko pwedeng iwan ang kapalaran ng anak natin sa kawalan ng paniniwala mo. Shhh! Huwag kang umiyak, anak. Baka magising ang papa mo. Eto nang ubuhatin ka na ni Mama. Ligtas tayo. Aalis na tayo rito. Diyos ko, ang lamig ng hangin sa labas. Lalayo tayo rito. Pupunta tayo kay na Mama at Papa. Doon sa malayong probinsya. Hindi tayo masusundan ng halimaw na yon. Kapit lang, anak. Kakayanin natin to. Ronaldin, mahal. Nasaan ka? Bakit bukas tong pinto ng kwarto niya? Ronaldin, nandiyan ka ba sa kusina? Nagtitimpla ka ba ng gatas? Teka. Nasaan yung mga bag dun sa tabi ng cabinet? Bakit wala yung gamit ng bata? Diyos ko, umalis nga siya. Ronaldin naman eh. Ay, teka, may text siya. Benji, pasensya na. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng anak natin. Pupunta muna kami sa bahay ng mga magulang mo dito sa Binungkalan. Bahala ka kung gusto mo kaming sundan. Sagutin mo, Ronaldin. Pakiusap, sagutin mo tong tawag ko. Gabing-gabi na. Mapapahama kayo sa daan. Buisit. Hindi mo sinasagot. Napakapraning mo talaga, Ronaldin. Hindi pwedeng hindi ko kayo susundan. Gabi na. Delikadong bumiyahe ng may dalang sanggol. Pupunta na ako dyan, Ronaldin. Siguruhin mo lang naligtas kayo ng anak ko. Nako, salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas dito sa bahay, Ronaldin. Halika, akin na muna yung apo ko para makakain ka ng agahan doon sa kusina. Salamat, Nanay Rosa. Napakabuti niyong biyanan. Bakit hindi mo pala kasama ang anak namin? Ayaw niya po kaming samahan ng anak ko. Nanay Rosa, Tatay Jose, dito lang muna po kami ha. Doon sa panalipan. Hindi ko na talaga kaya ang takot. Tama lang ang ginawa mo, anak. Kung hindi ka pinaniniwalaan ng asawa mo, kami ang magtatanggol sa inyo ng apo ko. Huwag kang mag-alala. Walang makakapasok na masamang elemento rito sa pamamahay ko. Salamat, Tatay Jose. Sa wakas, pakiramdam ko ligtas na talaga kami ng anak ko. Parang nabawasan na po yung mabigat na kaba sa dibdib ko. O Jose, pakisara nga yung bintana sa sala.
bakit biglang lumamig ang simoy ng hangin? Parang may bagyo. Sige, sarado ko lang. Nanay Rosa, Tatay Jose, siya yun. Nandyan siya sa labas ng bakod. Pangalan, Ronalyn. Sino yung tinuturo mo? Si Amor, sinundan niya kami. Nakatitig siya sa atin habang nakangiti. Diyos ko, paano niya nalaman ang lugar na to? Nanay Rosa, Tatay Jose, ilok niyo yung pinto. Bilis, nandiyan na siya sa labas ng bakod. Naglalakad pa palapit dito. Diyos ko, Ronalyn. Sino ba yung sinasabi mo? Jose, yung trangka ng pinto, isara mo! Nakalak na! Ronalyn, pumasok kayo ng nanay mo sa kwarto. Itago mo yung apo ko. Ako ang haharap sa sino man tarantadong nanggugulo sa labas. Tao po! Ronalyn, amoy na amoy ko ng napakabangong sanggol mo mula rito sa labas. Iabot mo na sa akin. Gabi na oh. Makalamukin ng bata. Huwag mo bubuksan! Siya si Amor! Siya yung halimaw na kumakain ng sanggol! Sino yan? Jose, huwag mong bubuksan na... Sabi nang iabot niyo na sa akin eh! Ang kukulit niyo! Ang mukha niya! Jose! Ang mukha niya parang nababasag na semento! Ang mga kuko niya! Lumayas ka rito sa bahay ko! Demonyo ka! Ang ingay mo! Tanda! Alim ko! Jose! Ronalyn! Tumakbo na kayo! Demonyo ka! Pinatay mo ang asawa ko! Papatayin kita! Maalat ang dugo ng matanda. Mas gusto ko talaga yung sasanggol. Ronalyn, nasaan ka na? Ronalyn! Tumakbo ka na sa likod! Iligtas mo ang anak mo! Huwag kang lilingon! Patawad mo! Patawad mo! Dito ka tumingin, halimaw! Papatayin kita sa ginawa mo sa asawa ko! Itak! Seryoso ka ba, matanda? Ha? Sa tingin mo ba masasaktan mo ako gamit ang kalawang inabakal na yan? Ano? Umaon yung itak sa balikat mo. Pero bakit hindi ka man lang umaaray? Wala kang dugo. Dahil ang dugo ko, matagal nang natuyo. Pero ngayon, gagamitin ko ang itak mo para tapusin ka! Masyado kang nakikialam eh. Gusto ko lang naman ang apo mo. Bakit kailangan mo pa umarang? Ronalyn! Tumakbo ka ba? Huwag kang hihinto! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ronalyn! Ang sarap ng dugo! Sa wakas, tumahimik din ang matanda. Ngayon, nasaan na kaya ang mabangong sanggol na yon, ha? Ronalyn! Huwag mo nang pagudin ang sarili mo! Amoy na amoy ko ng kapas ng anak mo! Kailangan ko siya para manatili ang kagandahan ng kabataan ko! Ronalyn! Ronalyn! Nandiyan ba kayo sa loob? Diyos ko! Bakit wasak ang pinto ni na Mama at Papa? Ano nangyari dito? Mama Rosa! Papa Jose! Nasaan kayo? Ronalyn! Sagutin mo ako! Ano to? Diyos ko!
Bakit nakasubsob sa lamesa? Ang daming dugo! Papa Jose! Hindi maaari ito! Bakit tagtad ang taga ang mukha mo? Papa! Sinong gumawa nito sa inyo? Sinasabi ko naman sa asawa mo eh. Ibigay na niya sa akin ang bata para hindi na dumanak ang dugo. Ang kukulit niya kasing pamilya. Ba't nandito ka sa bahay ng mga biyanang ko? Teka, bakit duguan ng buong damit mo? Hawak mo yung itak ni Papa! Dahil pinatay ko sila, Benji. At kung haharang ka pa sa akin, ikaw ang isusunod ko. Nasaan ang asawa mo? Nasaan ang sanggol? Totoo nga. Lahat na sinabi ni Ronaldin. Halimaw ka! Ikaw ang pumatay sa kanila! Papatayin kitang demonyo ka! Walang hiya ka! Ronaldin! Kung naririnig mo ako, tumakbo ka pa! Halimaw si Amor! Tumakbo kayo ng anak natin! Patawarin mo ako, Ronaldin! Patawarin mo ako! Kahit saan ka patumakbo, maaabutan kita! Walang makakarinig sa'yo, Benji! Tapos ka na! Benji! Ronaldin, bakit nandito ka pa? Hinintay kita! Ayaw ko mapahama ka sa kamay ng halimaw na yon! Ronaldin, bilisan mo! Nandiyan na sa likod natin si Amor! Hawakan mo naman yung pitang anak natin, ha? Benji! Si Nanay Rosa! Si Tatay Jose! Pinatay niya sila, Benji! Pinatay niya mga magulang ko! Alam ko, nakita ko! Patawarin mo ko, Ronaldin! Ang gago ko! Hindi ako naniwala sa iyo nung una, pero ngayon, itatakas ko kayo rito! Teka, saan ka pupunta? Anong gagawin mo dyan sa tangke ng gas? Basta! Sandali lang to! Pasensya ka na, Amor! Pero impyernong babalikan mo! Ronaldin na pa! Puprotektahan ko kayo! Hayop kayo! Saan ang kapalat ko? Saan ang kamukha ko? Diyos ko, Benji! Nasusunog si Amor sa loob! Tumakbo na tayo! Papalit sa tayo! Dito tayo sa bintana ng likod bahay! Akin na muna ang mata! Bilis! Tumalong ka na! Kunin mo to anak natin! Ako na maglalabas! Nanay Rosa! Iiwan natin sila rin sa loob ng bahay! Wala nang choice, Ronaldin! Kung hindi tayo tumakbo, tayo ang susunod ng halimaw na yun! Patay na si Amor! Natupok na siya sa loob! Ligtas na tayo! Ligtas na ang anak natin, mahal! Benji! Benji, gising! Besting mo tong anak natin! Ano yun, Ronaldin? Bakit? Umatake na naman ba ang hika mo? Gabi na at... Hindi ako ang anak natin, Benji. Tingnan mo ang mukha niya habang natutulog. Bilis! Teka, buksan mo yung ilaw. Oh, ano ba yan? Natutulog lang naman si baby ah. Humihinga naman na maayos. Teka, bakit ganyan ang balat niya sa pisngi? Sinasabi ko sa'yo, Benji. Kanina pa yan bago pa umulan. Yung balat niya sa mukha. Unti-unting natutuklap na parang nababasag na semento. Katulad ng mukha ni Amor bago niya paslangin si Nanay Rosa. Hindi. Baka skin asthma lang to, Ronaldin. O kaya naman, infection dahil sa usok nung nasunog yung bahay ni na Papa nung 1 linggo. Huwag mo nang itulad ang anak natin sa halimaw na yon. Pwede ba? Hindi ako nandaraya, Benji. Tingnan mo ang kuko niya. Kagugupit ko lang yan gabi-gabi. Pero bakit humaba na naman ang ganyan kaitim at katulis? Anak ng... Ano yung tunog na yun? Galing ba sa anak natin yun? Ay, ayos ka! Baka sa mata niya kuling pula, Benji. Kuling pula ang mata na anak natin.
Ronaldin, lumayo ka sa kuna. Lumayo ka riyan. Hawak niya yung unan. Pinupunit niya gamit ang mga kamay niya. Ano ko? Bakit ka nagkakaganyan? Anong ginawa ni Amor sa'yo bago namin siya sinudog? Pinasok ba niya ang katawan ng anak ko? Hindi ko alam. Pero kailangan nating itali at pigilan ng bata bago pa tayo saktan yan. Ronaldin, kumuha ka ng kumot. Bilis! Ipanggagapos natin sa kanya. Hindi ko kaya, Benji. Anak ko yan. Anak natin yan. Ano ka ba naman, Ronaldin? Pakinggan mo ko. Kung hindi natin ito gagawin, baka mamatay tayo dito sa loob. Sige na, hawakan mo ang paa niya. Bilis! Huwag na, Benji. Lumabas na lang tayo dito sa kwarto. Isara na lang natin tong pinto. Ronaldin, hawakan mo na mahigpit ang pinto ng kwarto. Huwag mong bibitawan ng tarangkahan. Benji! Hindi ko na kaya ang lakas niya. Ang lakas-lakas ng anak natin. Hindi ko akalain ang isang sanggol ay may ganyang klaseng pwersa. Papa, buksan niyo to. Gutom na ako. Gusto ko ng dugo. Diyos ko, boses ni Amor yun. Sumapi talagang halimaw na yun sa katawan ng anak natin habang pinanganak siya. Ronaldin, Purong, dadaganan ko ng cabinet ng harang. Benji, na pa! Paano siya nakalabas ng sala? Umikot siya sa labas ng apartment. Benji, tignan mo siya. Magawa ko sa pader. Ang mga kamay at paa niya baliktad. Nakatitig sa atin ang mga pulang mata niya. Lumayo ka sa asawa ko, demonyo ka! Ang kamay ko! Nabitawan ko yung bakal! Ang tigas ng balat niya! Ronaldin! Kinakalmot niya ang bigdil ko! Pinalalabas niya ang dugo ko! Biktima mo asawa ko! Biktima mo si Benji! Benji, tumayo ka rin. Bilis! Umagapag na naman siya papalapit. Kailangan natin lumabas ng kwarto. Bilis! Ronaldin! Takbo na! Hindi natin siya na! Halimaw yan! Sama ka sa akin, Benji! Hindi kita iiwan dito! Bilis! Lumabas tayo sa sala! Ronaldin! Dito muna. Hindi ko na kaya. Napakalalim ng sugat ko sa dibdib. Hihina na ako. Huwag kang susuko, Benji. Kunti na lang, makakalabas na tayo dito sa iskinita ng apartment. Lalapit tayo sa barangay, hihingi tayo ng tulong. Tulong? Paano tayo hihingi ng tulong? Sasabihin ba natin na sarili nating sanggol ang may gawa nito? Walang maniniwala sa atin, Ronaldin. Diyos ko! Ano naman siya? Nasa itaas natin siya, Benji. Saan kayo pupunta? Akala niyo ba matatakasan niyo ako? Benji, gusto ko ba ang dugo mo? Ang sarap eh! Ayop ka, Amor! Lumabas ka sa katawan ng anak ko! Umalis ka riyan! Okay na to, Benji. Ako na ang anak niyo ngayon. At ang unang gagawin ko ay uubusin ko kayong dalawa. Ronaldin! Tumakbo ka! Benji! Takbo na, Ronaldin! Iwan mo na ako! Bigbitin mo itong kahoy! Saksakin mo siya kung papalapit siya sa'yo! Tumakbo ka na! Hindi! Papatingin ko ang alimaw na to! Patawarin ko ko! Patawarin mo si Mama! Ang balikat ko! Mga walang hiya kayo! Takbo na, Ronaldin! Sugatan na siya! Ngayon ka na tumakbo! Bilisan mo! Benji! Pataon, Benji! Iniwan ka na ron! Diyos ko, talawin niyo po kami! Patay na ang asawa mo, Ronaldin! Ubus na ang dugo ni Benji! Ngayon, ikaw naman! Ikaw naman ang isusunod ko, Mama!
Ronaldine, ako si Dr. Alferos. 2 linggo ka na rito sa isolation ward. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang mga sugat mo? Hindi masakit ang katawan ko, Doc. Ang masakit, yung hindi kayo naniniwala sa akin. Patay na sila Nanay Rosa, Tatay Jose, at ang asawa kong si Benji. Hindi ako baliw. Pinatay sila ng halimaw na si Amor. Ronaldine, naiintindihan ko ang tindi ng trauma mo. Ayon sa report ng mga pulis, natagpuan ka sa sanggol na may saksak sa dibdib. Base sa eksaminasyon namin, normal na bata ang anak mo. Walang halimaw. Normal! Pinasok siya ni Amor. Nakita ko mga pulang mata niya. Nakita ko kung paano niya pinunit ang dibdib ng asawa ko. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan? Kumalma ka, Ronaldine. Narito kami para tulungan ka. Teka, Doc, bakit parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko? Anong ibig mong sabihin, Ronaldine? Bago ka dinala rito, dumaan ka sa routine ultrasound at blood test. Doon namin nalaman, buntis ka. Magdadalawang buwan na ang dinadala mo ngayon. Si Benji ang ama, di ba? Buntis ako! Hindi maaari ito. Bago mamatay ang anak ko sa putikan, naramdaman ko may pumasok na malamig na hangin sa bibig ko habang sumisigaw ako. Ano bang sinasabi mo? Normal sa pagbubuntis yan. Hindi kay Benji ito! Si Amor to! Sumalig siya sa bagong similya sa loob ko nung pinatay ko ang sanggol! Dok, alisin niyo to sa loob ko! Alisin niyo! Nagmamakaawa ako! Papatayin niya ako! Dok, ang taas ng blood pressure ng pasyente. Sobrang likot ng bata sa loob. Parang pinupunit ang matres niya. Ronaldine, makinig ka sa akin. Kailangan mong umiri. Lalabas na ang bata. Bilis! Umiri ka na! Hindi ko kaya! Pinapatay niya ako mula sa loob! Amoy bulok! Amoy bulok ang dugo ko, Dok! Diyos ko! Bakit kulay itim ang panubigan niya? Nurse! Ihanda ang suction! Bilis! Ang baho ng amoy! Dok, ang bata! Tignan mo ang bata! Walang balat ang mukha niya! Parang semento at nakadilat! Kulay pula ang mga mata! Hindi ito maaari. Anong klaseng nilalang to? Kamusta, Doc? Sabi sa inyo, hindi baliw ang mama ko eh. Mas masarap ang dugo mo ngayon, Mama. Mas puro ang galit. Hindi ako balik! Tama ako! Oo, Mama. Tama ka. At ngayon, magkasama na ulit tayo habang buhay. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.